Naghihintay ang bida ng tamang pagkakataon upang maipasa ang kanyang dugo kay Shigaraki pero dahil sa regeneration ng villain ay kailangan niyang magmadali. Sa kanilang pagsugod ay nag-smokescreen ang bida. Kaya naisip ni Tamura na atakihin ang Mount Fuji na alam niyang puprotektahan ni Deku subalit tinanggal ng hero ang lupa na naapektuhan ng kanyang decay. At ang nakita niya gamit ang search ay costume lang pala ng bida na may dugo, kaya tinamaan na siya ng ating bida at naatake na rin siya ni Vestige Kudo sa kanyang pag-iisip. Dahil dito ay lumabas ang mga alaala ng dalawang magkatunggali dahil naghahalo na ang kanilang mga pag-iisip. Sa Vestige World ay sumugod na rin ang mga Vestige upang biglain ang pag-iisip ng villain subalit pumalag pa rin si Tamura kaso umabot pa rin sa kanya ang malakas na suntok ng hero upang makapasok ang mga Vestige subalit na-reject sila nito. Kaya balak ulit-ulitin ng bida hanggang sa magtagumpay. Napapanood sila ng mga tao gamit ang makabagong kamera samantala bumagsak na ang coffin in the sky. Saka gumawa si Cementos ng emergency exit kaya ligtas na nakababa ang mga tao. Subalit na bahala ang lahat nang makita ang kalaban saka nag-alala si Eri na nais tumulong pero di pinayagan kaya pinanood na lang niya kung paano lumaban ang bida. Ngunit si Kota ay malaki ang tiwala na mananalo si Deku. Bangag pa si Kaminari dahil nasobrahan sa paggamit ng kuryente saka naisip kung wala ba siyang tiwala sa bida dahil siya ay nag-aalala. Sila Frappy, Uraraka, lalo na si Hawks ay di maganda ang kalagayan. Kinakabahan ng lahat sa panonood habang ang bida ay napakatindi ng kinakaharap subalit patuloy pa rin sa pagsugod hanggang sa masuntok niya ito at labis na nasaktan ang villain saka sinubukan muli ng mga Vestige na pumasok sa kanya ngunit na-reject si Nana dahil sa kanyang kahinaan dahil apo niya si Shigaraki. Ang bida naman ay nakapasok sa pinakamalalim na consciousness ng villain upang mabago niya ito sa kamuntik pang mabunggo ng truck. Humingi ng tawad si Nana dahil siya lang ang di nakapasok pero ayos lang sa bida. Subalit pinigilan si Deku ng isang stain at iba pang mga villain pero tinalo niya at nang buksan ang pinto ay nakita ang picture ni Nana kasama si Shigaraki. Ngunit sinampal ng ama dahil ayaw nitong maging idol niya ang mga hero. Sinubukan niyang pumasok ngunit merong wall kaya naiyak si Nana dahil guilty rin siyang napabayaan ng pamilya kaya naging villain ang kanyang apo subalit ngayon ay pinigilan niya ang anak na saktan ang apo upang mabago ang alaala nito. Sunod ay isa pang turning point ni Shigaraki noong napatay niya ang alaga. Tapos mapapatay niya na rin ang ate kaya pinigilan ni Deku kahit ikapahamak niya pa kaya di bumitaw kahit anong mangyari hanggang sa maputol ang mga braso niya. Dahil dito ay naglalaho na rin sa pag-iisip ni Shigaraki ang pagiging villain niya. Sa labas ay nakikita ang naglalahong mga daliri ni Shigaraki. Subalit isang di kilalang alaala ang nakapasok upang muling magulo ang pag-iisip ni Tamura kaya napatalsik ang bida at nawasak ang loob ng pag-iisip ni Tamura dahil nakakuha pala ng pagkakataon si All for One. At sinabi nitong noon pa man ay hinahanda niya na si Shigaraki para maging bagong vessel niya balang araw kaya nawasak ang pag-iisip ni Shigaraki at naglabas ito ng malakas na shockwave. Saka tinakpan ng bunganga ni Shigaraki para di na makapagsalita dahil si All for One na ang kumokontrol sa katawan nito. Ang bida naman ay naputol ang mga braso kaya wala nang magawa. Subalit sa tamang pagkakataon ay dumating si Zero pati sila Sugarman at Tailman na sinuntok ang tumalsik na villain. Dahil ginamit pala nila ang warp kaya nakarating na rin si Eraser. 10 minuto ang nakalipas ay di nila alam kung paano magagamit ang warp ni Kurogiri. Subalit bigla itong naiyak dahil naalala ang nakaraan nung estudyante pa siya ng UA. Kaya tutulungan na sila nito dahil nagbabalik ang alaala ni Shirakumo na dati nitong katauhan. Nakontak na rin ni Eraser ang headquarters at nanghingi ng coordinates. Tapos nagtungo siya sa Shiketsu upang kunin ang mga attack-type heroes na dadalhin niya sa battlefield. Saka ibinigay ng isang lalaki ang All Might t-shirt. Di makatakas ang mga hero sa isang villain ngunit dumating ang warp at dumating ang backup. Sa present ay nagkaroon ng maraming warp saka kaso ni Eraser ang bida. Ilang minuto ang nakalipas ay binigay pala ni Eri ang sungay niya upang makatulong kay Midoriya. At ito ang ginamit ni Eraser upang ma-rewind ang naputol na kamay ni Deku. Saka dumating ang mga kaibigan mula sa mga warp upang tumulong. Dahil sa dami ng makakalaban ay nagsimulang mag-transform si All for One. Saka dumating sila Shoto at Enji na pinasabog ang villain. Tapos kinuha sila ni Zero at dumating si Present Mike. Ngunit naghanda ng malakas na atake si All for One na hinigop ni 13. Pinagtulungan ng villain ngunit nagtutusok sila nito na sinalag ni Burnen. Kahit nanghihina ay nais ng lumaban ni Deku bago pa maubos ang One for All dahil ipinasa niya na ito sa villain sa plano na sumabog ito. Kaya binigay ni Eraser ang mga bandage at gamot saka ang All Might t-shirt. Tapos tinulungan siya ni Aoyama kasabay ng cheer ng lahat ng mga taong nagtitiwala sa ating bida ngunit dumating ang mga galamay na tinira ng laser ni Aoyama. Nagpatuloy ang paglaban nila sa Master Villain. Ngunit gamit ang Omni Factor ay umatake ito ng malakas na beam attack na sinalag ni Invisible Girl upang iligtas si Deku.
Umatake rin ng electromagnetic railgun sila Yao Momo at Kaminari. Ngunit gumanti ang villain pero iniligtas muli si Deku ng mga kaibigan upang makaabot siya kay All for One. Inihagis din siya nila Shoji at Tsuyu upang mapaikli ang pagitan nila subalit tatamaan siya kaya sinalag nila Red Riot, Pinky at Fat Gum. Nagtandem sila Present Mic at Earphone Jack upang pigilan ang mga spikes patungo sa bida. Tumulong na rin ang malaking kamao ni Kendo at ang matibay na Tetsu at dinikit ni Mineta ang mga ito ngunit napatalsik siya. Nagsimulang mag-crack ang villain tapos tinapakan ni Deku ang quirk ni Gentle Criminal para sa boost speed. Tinulungan din siya ni Death Arms at nanood sila Hawks at Tokoyami. Dumating din si Ingenium na itinulak siya saka ipinakita kay Uraraka ang pagkakataong ito kaya napaiyak. Ang President ng United States ay ipinag-utos na magbigay ng backup. At dahil sa pag-asa na ibinibigay ng lahat ay pinilit ng bida na maabot ng pinakamalakas niyang suntok ang Master Villain kung saan natahimik ang buong paligid at tuluyang nabutas ang katawan ng kawawang All for One. Pero nakapagpalabas pa ito ng shockwave at pilit nito na binuong muli ang katawan. Kaya muling sumugod si Midoriya na nakahanda na sa kahit na anong mangyari. At sa pagtalo ng bida ay humingi ng tawad si Shirekumo saka nag-warp upang protektahan si Shigaraki saka nagmakaawa na ibalik ni All for One ang katawan nito. Mabuti ay binanata ni Bakugo si Shirekumo, kaya naman sa wakas ay muling tumama ang kanyang kamao. Sa Vestige World ay pinipigilan pa ni All for One na maglaho si Shigaraki upang di sila matalo subalit nandoon na rin ang mga One for All Vestige kaya tuluyang nag-crash ang mga kapangyarihan nila. Nakabalik si Shigaraki sa katawan dahil sa tulong ng kanyang lola na si Nana. Saka tinanggap na nito ang sinabi ng bida na isa siyang batang nangangailangan ng aruga. Ngunit bago maglaho ay ipinapasabi kay Spinner na nakipaglaban siya upang mangwasak hanggang sa huli. At kasunod nito ay ang napakalakas na liwanag na nagbukas sa maliwanag na kalangitan. Pagkatapos ng kaguluhan ay agad na nagsimula ang pagsasaayos ng bansa kung saan tumulong ang mga hero. Sinabi ng doktor na ginawa nila ang lahat para sa braso ni Bakugo subalit nirekomenda nitong gumamit ng prosthesis tulad ni Mirko. Pero kailangan daw ni Bakugo ng palad niya para sa kanyang quirk kaya nais niya nang magsimula ng rehabilitation. Pero nais muna ng doktor na magpahinga siya dahil nakasurvive lang siya dahil sa quirk ni Edge Shot. Nagising si Deku na kasama si All Might dahil daw kay Sukauchi. Medyo malungkot si Deku dahil di niya rin nailigtas si Shigaraki. Saka tinanong ni All Might kung ipinasa niya ang lahat ng One for All saka dumating si Bakugo na nalamang quirkless na ulit si Deku kaya napaiyak sa frustration si Kachan dahil ito ang nais niyang lampasan. Tapos binati ni All Might ang mga narating ng dalawa at itinaas ang mga kamao bilang tanda ng kanilang samahan. Ilang buwan ang lumipas ay nakalabas na sila. Saka isinagawa ang graduation na naudlot sa digmaan sa pangunguna ni Present Mic. Nagsalita si Mirio bilang representative ng mga graduate kung saan pinalakas niya ang loob ng mga estudyante at pinakita ang malaking gold na mukha bilang isang joke. Natuwa ang Class A dahil si Eraser muli ang naging professor nila. Saka nagbalik si Aoyama at inamin na nag-enroll siya noon dahil sa utos ni All for One pero ngayon ay buo na ang kanyang loob na tahakin ang landas ng mga hero at nang maiyak ang mga classmate ay ginamit niya ang laser para magpailaw sa silid. Saka pumasok si Shinso na magiging bago nilang classmate. Dahil sa laser ay nakita na rin nila si Hagakure kaya na-excite si Mineta na pinigilan ng sensei. Sinabi ng representative na si Fuwa na tutulong daw sila sa mga construction habang isinasagawa ang hero work. Saka nalaman na dating estudyante din ito ni Eraser. Pagsapit ng uwian ay naging normal na muli ang mga pangyayari. Kalaunan ay nagtungo sila Todoroki kay Toya na binubuhay na lang ngayon ng machine dahil sa labis na pinsala ng katawan. Giit ni Endeavor na nag-retire na siya sa pagiging hero dahil naputol na rin ang braso. Saka sinabi na kahit anong mangyari ay anak niya pa rin si Toya. Kaya ipinangako na araw-araw siyang dadalaw upang kausapin ito na nagpapabilis sa pagtibok ng puso ni Toya. Pinigilan na sila ng bantay dahil tumataas ang emosyon ni Toya. Subalit tinanong pa ni Shoto kung anong favorite food nito. Aalis na sana sila nang sumagot ito ng soba, saka tumulo ang luha ni Toya. Maninirahan na sa malayo si Natsuo kasama ng fiancé dahil di pa rin napapatawad ang ama. Kaya sinabi ni Enji na habang buhay siyang hihingi ng patawad sa kanyang mga nagawa sa sariling pamilya. Bago naman umalis si Shoto ay ipinangako na magiging maayos siya dahil kasama niya ang Class A. Saka nag-text si Hawks na nangungumusta kay Enji. Tuwang-tuwa si Gentle nang makita sila Brava dahil di na sila makukulong dahil sa mga naitulong sa war. Si Lady Nagant ay ayaw pang umalis sa kulungan dahil nais muna niyang malaman kung anong kalalabasan ng society matapos ang war. Sa interview ay napakarami ang naapektuhan at nasawi sa digmaan
naman habang nagpatuloy ang pagtulong ng mga hero pero malaki pa rin ang di naayos. Nagtungo si Midoriya kay Spinner para sabihin ang pinapasabi ni Shigaraki na nakipaglaban ito hanggang sa huli. Nalungkot si Spinner dahil si Shigaraki ang kanyang hero kaya di nakontrol ang sarili pero di natakot ang bida. Kalaunan ay kumalma na rin ito at nang uuwi na si Deku ay sinabi ni Spinner na magsusulat siya ng libro tungkol sa League of Villains para di sila makalimutan. Dumalaw ang lolo ni Chisaki at sinabing wala na ang kanilang gang. Saka dismayado ang lolo at nais niyang pagbayaran nito ang mga kasamaan kaya pagagalitan niya daw ang apo hanggang sa mamatay ito. Samantala sa UA ay hinahabol ng mga freshmen sila Bakugo at Shoto kaya pinagsabihan ni Lida ang mga freshmen. Bago umalis ay sinabi ng isang lalaki na lumakas ang kanyang loob nang mapanood ang laban ni Deku. Sinabi ni Mike na merong interview para sa Class 2A pero di pumayag si Eraser. Sa halip ay tumulong na lang sila sa construction gamit ang kanya-kanya nilang mga quirk upang mas mapabilis ang pagsasaayos ng lugar. Tapos binigyan sila ng mga tao ng masarap na pagkain. Saka dumating ang boss ng mga freshmen saka humingi ng tawad ang mga ito. Saka nag-enjoy sila Uraraka sa katahimikan dahil wala na si All for One. Pagsapit ng gabi ay wala pa si Uraraka sa dorm kaya nag-alala ang mga kaibigan. Nasa isang bangin pala ito at inaalala na naging maayos na muli ang lahat ngunit nalulungkot rin siya sa pagkamatay ni Toga na inalay ang buhay nito para mailigtas siya. Nahanap siya ni Deku pero ayaw ni Uraraka na makita siyang ganito. Pinalakas ni Deku ang kanyang loob dahil noon pa man ay si Uraraka na ang tumutulong sa kanya. Saka hinawakan ng kamay nito kaya inamin ni Uraraka na nalulungkot siyang namatay si Toga. Kaya sinabi ng bida na ganun din ang nararamdaman niya kay Shigaraki. Ngunit kahit di man nila mailigtas ang lahat ay malaking bagay pa rin ang kagustuhan nilang tumulong. Saka dumating ang mga kaibigan upang iparamdam na di sila nag-iisa. At dito ay tuluyan ng naglaho ang natitirang one for all ni Deku na ngayon lang din nalaman ng mga kaibigan. Kinabukasan ay isinagawa naman ang farewell party para kay Aoyama. Samantala isang lalaki ang tila nagkaroon ng kalayaan. Nalaman ni All Might ang planong pagpapalawak ni Hawk sa Hero Billboard chart upang mas dumami ang ma-recognize ng mga hero. Samantala ang binata ay naalala nung pinandirihan siya ng sariling pamilya dahil sa kakaiba niyang quirk kaya kinulong siya ng maraming taon at ngayon lang nakalabas dahil sa digmaan. Kaya ngayon ay di niya maintindihan kung ba't masaya ang mga tao samantalang siya ay nalulungkot kaya nais niya nang magwala pero isang matanda ang nag-alala sa kanya. Napag-alaman na ito rin ng matanda na nakapansin noon kay Shigaraki pero iniwan niya ito kaya di ito nagabayan at naging villain. Pero ngayon ay sinamahan na ng matanda ang nalulungkot na binata kaya nagbago ang pananaw nito. Kalaunan ay naging sensei na si Deku at naging estudyante niya si Kota. At nagpatuloy ang lahat sa kanilang mga kanya-kanyang buhay ngunit ang nagdaang digmaan ay nagpalapit sa mga tao sa isa't isa. Nag-training din sila para sa full hero licensing exam at si Bakugo ay pinapalakas ang kanyang kamay. Ang librong sinulat ni Spinner ay naging sikat din sa mga tao. Isang uwian ay naisip nila Deku na napakabilis ng panahon dahil 3 months na lang bago ang graduation. Sa araw ng graduation ay nag-enjoy ang lahat at isa-isang kinuha ang mga diploma nila. Saka nagbigay ng speech ang representative na si Lida tungkol sa pagkakaisa ng lahat sa kabila ng mga pinagdaanan. Saka nagpasabog sila Bakugo at Monoma bilang pangwakas. Samantala naging interesado pa ang maraming mga bata na pumasok sa UA dahil sa mga idol nilang hero. Naisip ng isang bata na nagbago na ang lahat dahil noon ay ang mga sikat na hero lang ang idol nila. Nakatanggap ng reward si Tentacle tungkol sa mapayapa niyang paglaban sa body type discrimination. Sila Uraraka naman ay nag-tour sa lahat ng elementary school sa Japan. Dahil sa kapayapaan ay mas pinalawak pa nila ang trabaho ng mga hero bukod sa pagpuksa ng mga villain. Subalit si Bakugo ay bababa na naman ng rank dahil war freak pa rin. Dahil dito ay malaki ang agwat sa kanya ni Shoto. Kaya naisip ng bida na baka umabot na ito sa rank nila Mount Lady at Kamui Woods at baka matalo pa niya si Mirio sa top spot. Tinanong ni Eraser kung na-miss ng bida ang may quirk. Subalit tanggap na ng bida ang lahat at nais na lang na magturo. Pero pinagsabihan na dapat daw siyang maging strict sa mga estudyante upang hindi maging arogante ang mga ito. Nagkaroon rin sila ng mga monument. At si Kirishima ay naging idol ng maraming bata. Pero nagtungo pa rin si Deku sa pinaka-idol niyang si All Might ng isang bata ang nadapa na sinalo niya tapos nadapa ang isa pa. Saka natuwa ito nang makilala si Deku. Giit ng bata na sobrang hina ng kanyang quirk kaya nagpupunta siya sa estatwa ni All Might para gumanda ang pakiramdam. Nakita ni Deku ang sarili niya sa batang ito kaya nag-isip siya kung paano gagamitin ang quirk nitong nakakapagbato ng saucer mula sa buhok. Saka sinabing maaari siyang maging hero. Kalaunan ay may binigay na briefcase si All Might sa kanya na ginawa ng mga malulupit na
inventor at pinondohan ng mga classmate niya lalo na ni Bakugo saka naging isang gauntlet upang makapagpatuloy siya sa hero work. Kaya sakay ng kotse ay nagtungo siya sa mga kaibigan at ginamit ang kanyang device upang muling maging pinapangarap niyang hero kasama ng mga kaibigan.